Tara, gawa tayo ng tuyo or tawag dyan, bulad sa Bisaya. Ito ang tuyo. Kasi pag OFW, alam ko na miss nyo to kasi wala tayong tuyo o bulad na galing sa Pinas or pasalubong. Or kung kawi man tayo ay madali lang din maubos ang ating dala. So ngayon ay gagawa na lang tayo para fresh at healthy. Konti lang yung asin, hindi maalat ang pagkagawa, malinis ang pagkagawa. So, tara! Let's go! So, ito na yung aking isda. Ito lang kasi yung isda dito, guys. Ito, carabalyas. Ayan. At saka ito, ewan ko ang tawag dyan. Basta, yan. Hindi ko alam ang tawag sa isda na yan. Pero ito ay masarap to pag tuyo. So, ayan, isang litrong tubig, 1/2 cup salt. Hindi na lang natin alatan. Melt muna natin yung salt. Tapos tinanggal ko pala yung bituka at saka gills ng isda para malinis yung ating tuyo. So, ayan, tanggalin natin siya kasi yung isda na ito, hindi naman din siya duguin, di ba? So, konti lang yung tubig na magamit natin. Basta para malinis siya, ayan. Tapos hugasan na natin siya. Ito yung salt at water to. Kailangan may salt talaga yung unang hugas ng inyong isda para hindi mabaho. Hindi masisira yung isda. Kasi pag walang salt, normal water, mababaho at dumugin ng mga worm. So ito, kailangan talaga maalat-alat yung tubig para hindi masira yung isda. Pati yung itong isda, carabalyas ay, ayoko, ang tawag dyan sa inyo, basta yan yun. Masarap din yan. Tanggalin din natin. Hiniwa ko na lang siya para madali linisin ang tiyan. So, yan. Doon din natin siya hugasan kasi hindi naman siya madumi, di ba? Konti lang yung dugo sa isda na ito. Kaya, sige, tara. Malinis na siya. Ito yung pangalawang hugas. Ganon din. Itunawin muna natin yung asin para maalat talaga yung ating tubig. So, saka natin hugasan yung isda. So, ayan. Babad ko muna siya saglit, mga 10 minutes, para manunuot yung alat ng tubig dyan sa isda, para hindi talaga siya masisira. Saka natin siya hugasan ng todo. Last na yan, dalawang hugas lang. So, pati yung carabalyas ay ganun din. Dalawang hugas lang din. So, yun, inisa ko na lang sila. Lagyan ng asin. Huwag naman masyadong madami para hindi maalat. Konti lang, yung tama lang. Konting-konti lang talaga yung nilagay ko para hindi siya maalat. Sa tiyan, masyadong, para hindi masira yung sa tiyan. Tapos yung mga tira-tira na asin. Konti lang naman yun, mga, hindi ko rin sinukat, basta konti lang. Ayan. Lagyan ng konti. Pati siyan dyan sa tiyan. Basta yung tiyan ang medyo damihan nyo para hindi masira kasi dyan yung malambot, diba, at tubigin. So, ayan. Ganyan lang siya kadali, guys. Kung pwede nga yan, hindi na nyo lagyan ng asin, pwede din ipatuyo na hindi siya maalat. Diba? So, konti lang yung asin. Pwede naman. Para hindi talaga siya maalat, para makakain pa rin tayo ng tuyo. So, hindi tayo pagbawalan ng doktor kasi hindi siya maalat. So, ayan, patuyo ko muna siya dito sa tray. After i-arrange ay ilagay ko siya sa ref, sa ibaba para maano yung tubig. Ma-drain yung tubig. Overnight ko muna siya sa fridge kasi matutuyo yan siya sa fridge. At saka yung tubig, madidrain dyan sa ilalim ng tray. So, ayan na siya. After overnight. So, ito na siya, after overnight. Di ba tuyo na siya? Pwede na natin ilagay doon sa labas. So, ayan na siya. Naglagay pala ako ng net para hindi pasukin ng langaw yung ating tuyo. So, ayan, ilagay natin sa araw. So, ayan na siya. Nag-dry na siya in 1 day. Sa gabi, nilalagay ko rin siya sa ref, sa ilalim lang. Doon ko siya nire-rest sa gabi para hindi siya langgamin o kahit anong dadapo dyan sa gabi.
at hindi masisira, hindi mangangamoy yung ating isda. So ayan. So kinabukasan ano mo ulit, bukas ulit ilagay mo sa init hanggang matuyo na talaga siya. So ayan, tuyo na siya after 2 days kasi medyo mainit dito, so madali lang siya matuyo. So ayan na siya, pwede na nating lutuin. So napakasarap nito. Pero bago nyo lutuin, hugasan nyo muna para matanggal talaga yung mga asin-asin. Hindi siya maalat talaga kainin kasi mayroon pa yung mga asin-asin sa ibabaw, diba, sa kasatsan. So, hugasan muna natin siya bago iluto. So, ayan na siya. So ngayon ay iprito na ang ating ginawang tuyo. Napakasarap nito, as in fresh na fresh. Makikita mo talaga sa laman niya na preskong-presko na tuyong-tuyo siya, as in grabe. Masarap talaga siya kainin na makalami kayo Tingnan natin kung masarap ba talaga siya. Pero tuyo na talaga yan siya, guys, as in. So, meron na tayong tuyo na healthy at hindi maalat. Kapag tayo kasi ang gumawa, mas healthy siya. Saka pag presko na isda, mas mura. So, masarap siya. As in, masarap siya kainin kasi preskong-presko yung pagkagawa ng tuyo. Yung pagka-dry niya. So, sun-dry siya. So, napakasarap. So, kain tayo ng tuyo. Oh. Sus, mainit-init pa. Sobrang sarap as in. Grabe. Ayan, oh. So, ayan. Napakasarap ng ating tuyo. So, kain tayo, kain-kain. Madami kang makain kasi hindi siya maalat. So, okay lang siya. Pati ito, napakasarap na ito, napaka-crunchy. Kapag niluto mo to, grabe as in. Nasarap nung laman nito, itong isda na to. Ewan ko naman ang pangalan dyan sa isda. So, ito pala yung una kong ginawa, yung parang mansi. Yan tawag dyan, hindi ko alam kung anong isda yan. Basta, yan, lupo yata yan sa Bisaya. So, ayan na siya, oh. Ay, napakasarap nito. Hugasan din bago lutuin. Niluto ko din siya. So, ayan. Itong isda na to ang pinakamasarap sa tuyo, di ba? So, ayan. Kain na. Kunti lang binili ko nito kasi kala ko hindi successful. So, successful pala siya. Nagsisituloy ako, konti lang yung binili ko niyan. Hindi na ako nakakita ulit ng isda na ganyan na. So, ayan. Kain tayo. Sus, napakasarap nito sa sa kanin. Binilad ko din siya sa araw ng mga ilang araw. Tapos sa gabi nilalagay ko siya sa fridge. So kain tayo, subukan natin kumain. Napakasarap, hindi siya maalat as in. Konti lang kasi nilagay kong asin. Tama lang na maka-dry sa kanyang laman. So ayan. Kaya masarap siya kainin. So partneran din natin ng garlic at saka cucumber at saka tomato para hindi maalat talaga, suka. So ayan, kain tayo. Sarap talaga ng homemade. Ayan, thank you for watching. Bye. Gagawa din ako na ibang tuyo, mag video ako. Thank you, bye.